Magandang hapon sa lahat. Masayang makita kayong lahat. Sana'y nagkaroon ka ng magandang linggo. Tayo ay nasa ikatlong lektura ng History of Redemption Academy ngayong linggo. Kaya ba lahat ay may kanya-kanyang handout? Oo? Sige. Kaya ang paksa ngayon ay ang buhay ni Enoch. Ang buhay ni Enoch. Sigurado ako kung matagal ka nang nasa simbahan namin, narinig mo na ang tungkol kay Enoch. Kaya't ating pag-aaralan ang tungkol sa buhay ni Enoch at kung bakit siya espesyal. Kaya si Enoch ang ikapitong henerasyon ng mga inapo ni Adan. Pinag-aaralan pa rin natin ang palaangkanan sa Genesis 5. Si Enoch ang ikapito sa talaangkanang ito. May 10 pangalan din sa kabuuan, di ba? Si Adan hanggang kay Noe, 10 henerasyon. At si Enoch ang ikatito. Ang pangalang Enoch sa Hebreo ay Hanok at ang ibig sabihin nito ay inialay o pinasimulan o guro. Kaya ito ang mga kahulugan ng pangalang Enoch o Hanok, inialay, pinasimulan at guro. Kaya ano ang espesyal kay Enoch at sa kanyang buhay? Una, si Enoch ay hindi namatay. Yan ang blanco diyan, mamatay ta. Hindi siya namatay. Kamangha-mangha, na ba? Kaya sa Genesis 5, 8 beses na sinabi ng salita na namatay at siya ay namatay. Lumilitaw ito ng 8 beses. Namatay si Adan, namatay si Seth, namatay si Enos. Namatay silang lahat, maliban kay Enoch, di ba? Kaya sa mga talata 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, 31, sinasabing lahat sila ay namatay. Ngunit tungkol kay Enoch, mababasa natin sa Genesis 5:24. Sinasabi lamang nito, hindi siya naaam dahil kinuha siya ng Diyos. Kaya mula ron, medyo mahirap itong intindihin. Ibig kong sabihin, hindi siya dahil kinuha siya ng Diyos. Anong ibig sabihin nun, diba? Pero kung titingnan mo sa Hebreo 11, mga versikulo 5 at 6, mas malinaw ito ng kaunti. Sinasabi rito, sa pamamagitan ng pananampalataya, si Enoch ay dinala sa itaas upang hindi niya makita ang kamatayan, tama ba? Hindi niya nakita ang kamatayan at hindi siya natagpuan dahil kinuha siya ng Diyos. Sapagkat pinatotoahan sa kanya na bago siya dinala sa langit, siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. At kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan siya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya ay may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga humahanap sa kanya. Malinaw sa Hebreo 11 na nang kinuha siya ng Diyos, hindi dumanas ng kamatayan si Enoch. Umakyat siya sa langit nang hindi namamatay. Kaya paano nagawa ito ni Enoch? Paano niya nagawang hindi makita ang kamatayan? Ayon sa tekstong nabasa natin sa Genesis 5:21 hanggang 24, ang susi sa pagbabagong anyo ni Enoch ha? Alam naman nating lahat ang salitang iyan, di ba? Pagbabagong anyo. Ibig sabihin niya ng iyong katawan ay nabago tungo sa isang espiritual na katawan at ikaw ay dinadala pataas sa langit, tama ba? Nang hindi namamatay, kaya ang kay Enoch ang susi sa pagbabagong anyo ni Enoch. Ito ay dahil lumakad siya kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon. Okay? Lumakad siya kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon. Kaya ano ang ibig sabihin ng lumakad na kasama ng Diyos? Anong ibig sabihin niyan? Ang Diyos ay espiritu. Tama da, ang Diyos ay walang katawan. Kaya paano ka nalakad kasama na? Anong ibig sabihin niyan? Ayon sa aklat na Genesis Genealogies, ang lumakad na kasama ng Diyos ay nangangahulugang pagsunod sa pamamagitan ng pagpapasakop. Ang blanco doon ay nagsusumite, sariling kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng taong namumuno. Kaya ibig sabihin niyan ay binibitawan mo ang kalooban at sinunod ang kalooban ng Diyos. Iyan ay ang paglakad kasama ng Diyos. At si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos sa ganitong paraan sa loob ng 300 taon. Hindi lang ilang araw, di ba? Hindi lang yun, no? Hindi lang ilang taon, kundi 300 taon.
Kaya iyan ang pinakakahanga-hangang bahagi ng buhay ni Enoch ay ang matagalang paglalakad na kasama ng Diyos. Kasi baka kasama natin siya sa paglalakad ng ilang sandali. Alam mo na, kapag maganda ang pakiramdam natin, kapag wala na tayong ibang magawa o mga ganong bagay, di ba? Ngunit si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon at sinasabi ng Biblia habang siya ay nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Bukod kay Matusalem, nagkaanak pa siya ng iba pang mga lalaki at babae. Ibig sabihin na mamuhay siya ng normal, tulad ng iba. Nagpakasal, nagkaroon ng mga anak, malamang may trabaho kung ano paman. O nagsaka siya, hindi ko alam kung anong ginawa niya. Pero ginawa niya lahat ng mga bagay na ginagawa ng iba. At habang ginagawa ang lahat na yon, lumakad siyang kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon. Iyan ang susi. Mahalaga yon, di ba? Paano? Ginawa niya ito sa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Siya lang. Binitawan niya ang kanyang kalooban at sinunod ang kalooban ng Diyos. At ginawa niya iyon sa bawat hakbang ng proseso. Okay? Wala nang ibang naisip. At ginawa niya ito ng kusang loob, ng maluwag sa kalooban, sa sarili niyang kagustuhan. Walang pumilit sa kanya. Tama? Hindi naman siya pinilit ng mga magulang la. Ginawa niya ito ng kusa, nang walang anumang pamimilit. Okay? Yan na yung paglakad kasama ng Diyos. Kaya sa esensya, kapag may kasama kang naglalakad, may dalawang tao, pero parang iisa lang talaga. Kaya nang lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, siya ay kaisa ng Diyos. Kaya upang makalakad na kasama ng Diyos, kailangan natin ng 4 na bagay na naaayon sa Diyos. Una, ang ating destinasyon ay dapat kapareho ng sa Diyos. Kailangan nating magkaroon ng parehong layunin. Ano nga yung layunin sa buhay? Dapat ay kapareho iyan ang layunin ng Diyos para sa iyo. Aba, anong layunin ng Diyos para sa iyo? Kailangan nating magkaroon ng parehong destinasyon o layunin gaya ng sa Diyos. Kaya, halimbawa, sa ilang, ano ang patutunguhan ng mga Israelita? Si Canaan yon, di ba? Doon nila gustong pumunta ang Diyos. Kaya ayun ang destinasyon. Kailangan tumumo ang lahat sa Canaan upang makalakad kasama ng Diyos. Pangalawang bagay na kailangan nating tadlayin na naaayon sa Diyos ay ang paraan upang makarating sa destinasyong iyon. Sige, kaya ito ang mapa ng ilang depte, tama ba? Mag-zoom in ako ng kaunti dito. Kaya nagsimula sila rito sa Ramses at ang Canaanite narito. Yun ang kanilang destinasyon. Ngayon, para pumunta mula rito hanggang doon, mayroon talagang 3 magkakaibang mga paraan na maaari sana nilang gawin. Ang unang paraan ay narito mismo. Maaari silang pumunta rito at pumunta rito. Yan ang unang daan, ngunit hindi sila dinala ng Diyos sa ganong paraan. Ang pangalawang paraan ay nanduto. Ngunit hindi rin sila kinuha ng Diyos sa ganong paraan. Ang ikatlong paraan ay narito. At naisip ng lahat, naku, dito tayo pupunta. Kaya lumingon silang lahat, lumiko sila pakaliwa. Hindi man lang sinabi sa kanila ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos kay Moises, Hoy, pabalikin ninyo sila. Sabihin mo sa kanila na mag-U-turn. Di tayo pupunta sa ganong paraan. Saan sila dinala ng Diyos? Sa pamamagitan ng dagat na pula patungo sa ilang kung saan walang daan. Walang paraan di po. Walang sinumang tao ang dumaan sa ganitong daan ito. Gumawa ang Diyos ng bagong daan sa disyerto. At yan lamang ang tanging paraan kung saan tayo makakalakad kasama ng Diyos. Hindi yan iba pang 3 paraan na ito. Ito ay mga kalsada ng tao. Hindi sila dadali ng Diyos sa ganong paraan. Alam mo yung kantang yon? Nandyan yung kantang, God will make a way where there seems no way. Sana kaya kong kantahin yan para sa'yo, pero hindi ko gagawin. Pero iyon ang ginawa niya. Gumawa siya ng daan patungo sa dagat na pula at sa disyerto. Kaya kailangan nating tahakin ang landas na pinahak ng Diyos, ha? Ganon tayo makakalakad kasama ng Diyos.
Kung pupunta ka sa Manhattan, may sasakay ng tren at may magmamaneho, hindi sila magkasama, di ba? Hindi yan sabay na naglalaak. Ang pangatlong bagay, ang kailangan nating taglayin upang makasunod sa Diyos, upang makalakad kasama niya, ay ang ating puso. Ang ating puso ay dapat nakaisa ng Diyos. Kaya habang ang mga Israelita ay nasa ilang sa loob ng 40 taon, maraming beses silang nagreklamo laban sa Diyos. At alam mo ba kung ano ang sinabi nila? Sabi nila, sana makabalik na kami sa Ehipto. Sana namatay na lang tayo sa Ehipto. Sana may magbalik sa amin sa Ehipto. Ulit-ulit nilang sinabi ang mga bagay na ito nang magreklamo sila laban sa Diyos. Kaya ano ang pagbubunyag na iyon? Ipinakikita nito na ang kanilang puso ay nasa Ehipto. At ang mga taong nagreklamo ng ganon ay namatay lahat sa ilang. Hindi sila nakarating sa Kainaan. Na kahit sinusundan nila kami, parang, hinila niya na naman kami palabas dito. Mainit. Ang kanilang puso ay nasa Ehipto, sa mundo. Ganito na ba tayo ngayon? Ibig kong sabihin, nandito ang katawan mo sa simbahan. Kung mamiisip mo ay naroon sa Ehipto, kung gayon ay hindi tayo lumalakad na kasama ng Diyos. At saka, panghuli, ang pang-apat na bagay na kailangan nating magkaroon ng pagkakaayon sa Diyos ay ang ating bilis o tempo. Kailangan ding tama ang tiempo ayon sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga ng tiempo. Mahalagang tiyempo. Kaya tuwing tataas ang ulap, tandaan, ang haliging ulap at haliging apoy ay sumama sa mga Israelita sa buong ilang, tama ba? Tuwing tataas ang ulap, dun sila nakakaalis. Nang huminto ang ulap, tumigil din ang lahat. Kinailangan nilang sundan ng ulap. Hindi mo pwedeng sabihin, sandali lang, hindi pa ako handa. Kung mawawala ang ulap, kailangan mo nang umalis. Kaya ang ritmo at tiyempo ng buhay ay kailangang naaayon sa Diyos. Ngunit para sa atin, paano natin ipinamumuhay ang ating buhay na may pananampalataya? Lagi naman tungkol sa timing natin, di ba? Wala akong oras para sa simbahan ngayon. Pupunta ako kapag may oras ako. Hindi tama yan. Ang mga taong iyon ay hindi lumalakad kasama ng Diyos. Napakahalaga ng tiyempo. At ano ang ritmo ng buhay para sa ating mga naniniwala sa Diyos? Ito ang lingguhang serbisyo sa araw ng Panginoon. Kada 7 araw, kailangan mong ihinto ang lahat pumunta sa simbahan. Iyan ang ritmo na nais ng Diyos na sundin natin. Kaya kailangan nating lumakad na kasama ng Diyos tulad ng ginawa ni Enoch. At sinasabi ng Biblia, ang paglakad na kasama ng Diyos ay nangangahulugang pagiging kalugod-lugod sa panining ng Diyos. Kailangan nating palugdan ng Diyos. Dahil sinasabi sa Hebreo 11:5, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos dahil siya ay nakakalulugod sa Diyos. Kaya paano natin mapapalulugdan ang Diyos at makakalakad na kasama niya? Ano ang kailangan upang mapalugdan ng Diyos at maglakad kasama niya? Anong dapat gawin para malugod ang Diyos at lumakad kasama niya? Ang numero 1 ay ang pananampalataya. Okay, ang unang blanco ay ang pananampalataya. Sa Hebreo 11, versikulo 6, sinasabi nito, kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan ng Diyos. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo mapapalulugdan ng Diyos. Pangalawa, ano ang kailangan upang mapalugdan ang Diyos at lumakad na kasama niya? Ang pangalawa ay ang pagtitiis. Ang pinakamahalaga sa paglalakad ni Enoch ay ang pagsama niya sa Diyos sa loob ng 300 taon. Kailangan natin ng tatag. Sa Hebreo 10, talatang 36, sinasabi, dahil kailangan nyo ng pagtitiis upang pagkatapos gawin ang loob ng Diyos ay matanggap ninyo ang pangako.
At pagkatapos, sa talata 38, sinasabi nito, "Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, at kung siya'y umurong, ang aking kaluluwa ay hindi malulugot sa kanya." Hindi mo mapapalulugdan ng Diyos kung ikaw ay susuko. Anong pagurong? Namumuhay ka sa pananampalataya, tapos bigla kang napagod. Babalik sila sa mundo. Kung ganyan ka, hindi natutuwa ang Diyos. Hindi ka makakalakad ng walang Diyos ng ganyan. Kailangan natin ng tibay ng loob. Kaya ang paglakad na kasama ng Diyos ay nanangahulugan ang pagbibigay lugod sa Diyos. Nakakatuwa ang blanco roon. Kaya ang paglakad na kasama ng Diyos ay katulad din ng pagbibigay lugod sa Diyos. Okay? Kaya gusto kong magtanong sa'yo, ano sa tingin mo ang isa malaking balakid sa pagpapalugod sa Diyos? Sinasabi sa atin ng Biblia na may isang malaking bagay na pumipigil sa atin na mapalugdan ng Diyos. At iyan ay nasa mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 8. Sinasabi nito, "At ang mga nasa laman ay hindi maaaring magbigay lugod sa Diyos." Kaya, ang isang malaking hadlang sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa paglakad kasama niya ay ang ating laman. Kung namumuhay ka ayon sa laman, hindi mo mapapalulugdan ng Diyos. Hindi ka maaaring lumakad kasama ng Diyos. Kung ikaw ay nasa laman, hindi mo maaaring mapalugdan ang Diyos. Kaya tingnan natin ang ilan sa mga talata nito. Sa Roma Kabanata 8, mga bersikulo 6 hanggang 7, sinasabi, "Sapagkat ang pag-iisip sa laman ay kamatayan, ngunit ang pag-iisip sa espiritu ay buhay at kapayapaan." Kung gusto mo ng kapayapaan sa buhay mo, ituon mo ang iyong isipan sa espiritu ng Diyos, tama ba? Dahil ano ang kaisipang nakasentro sa laman? Ito ay laban sa Diyos. Ibig sabihin nito ay nagiging kaaway ka ng Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Dahil kahit ito ay hindi na kayang gawin iyon. Kaya ang mga taong namumuhay ayon sa laman, sila ay naging mga kaaway ng Diyos. Hindi nila alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Wala silang pakialam. Para silang nabubuhay sa kamatayan ngayon, ha? Kaya hindi ka maaaring lumakad kasama ng Diyos. Gayon din sa Galasya, Kabanatang 5, mga bersikulo 16 at 17 ay sinasabi, "Datapo at sinasabi ko, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay naghahangad ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay magkasalunat, kaya't hindi ninyo magagawa ang mga bagay na inyong naisin." Nakikita mo yan? Kailangan nating lumakad ayon sa Espiritu upang makalakad kasama ng Diyos, dahil ang Diyos ay Espiritu. Kaya sa Galatia 5:24 sinasabi nito, "Ngayon, ipinako na ng mga na kay Kristo Jesus ang laman kasama ang kanyang mga masasamang hilig at mga tahalayan." Kaya ang ibig sabihin niyan ay, habang lumalakad kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon, patuloy at walang tigil na pinatay ni Enoch ang kanyang laman. Gano'n siya nakalakad na kasama ng Diyos. Kaya tandaan, sa talatang ito, sinasabi na ang espiritu at laman ay, alam mo na, magkasalungat, tama ba? Aba, dahil ito sa pagbagsak. Dahil noong unang nilikha ng Diyos si Adan, ang orihinal na pagkakasunod-sunod ng paglikha ay ang espiritu ang mamamahala sa kaluluwa, at ang kaluluwa naman ang mamamahala sa katawan. Pero ngayon, dahil sa pagbagsak, nabaliktad ito. Ang katawan at espiritu ay naglalaban sa isa't isa. Bueno, nabawi ni Enoch ang orihinal na kaayusang ito. Kaayusan sa kanyang buhay. Ganun siya nakalakad na kasama ng Diyos. Nagawa niyang pamunuan ng laman ang kanyang katawan. Iyan ang nagbugay daan sa kanya upang lumakad kasama ng Diyos. Yan ang gusto nating gawin, di ba? Amen. Gusto niyo bang lumakad kasama ang Diyos? Kung hindi, pwede ko nang tapusin ang sermon dito mismo at pwede na tayong umuwi. Pero gusto nating lumakad kasama ang Diyos, tama ba? Sama ma. Kaya paano natin gagawin yon?
Paano natin mapapatay ang ating laman at makalalakad kasama ng Diyos? Kaya, noong panahon ng lumang tipan, ang kanilang pagsamba ay palaging may kasamang sakripisyo. Ano ang isang sakripisyo? Doon ka magdadala ng hayop at papatayin mo ito. At kukunin mo ang dugo nito at iaalay mo sa altar. Puputulin mo ito at susunugin sa altar. Yan ang pagsamba. Ngayon, hindi natin gagawin yan. Sa panahon ng bagong tipan, iba ang ating pagsamba. Ginagawa namin ito ng ganito. Ngunit ang mahalagang konsepto at diwa ng pagsamba ay iisa. Nagbago na ang ritual, nagbago na ang anyo, ngunit ang diwa ng pagsamba ay pareho-pareho. Kaya anong espiritong ilon? Sa mga taga-Roma 12, talata 1, sinasabi, "Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong espiritual na pagsamba." Kaya ang pagsamba, ang susi sa pagpatay sa ating laman. Ano ang pagsamba? Ang pagsamba ay ang pagbibigay ng iyong sarili bilang isang buhay na handog. Ang pagsamba ay kung saan nating pinapatay ang ating laman. Pagsamba, yan ang sagot dyan. Noong panahon ng lumang tipan, ipinakita nila yan sa iyo sa pamamagitan ng simbolikong pagkilos, tama ba? Sa pamamagitan ng aktwal na pagpatay sa hayop. At kapag nakita mo yan, masasabi mong, wow, ayos lad. Kaya kailangan kong mamatay ng ganun. Parang visual aid lang, di ba? Pero ngayon, ibang ginagawa natin dito. Pero ganito rin ang nangyayari. Kapag sumasamba tayo, pinapatay ninyo ang laman. Pinapatay mo ang halimaw na nasa loob mo ngayon. At sa ganun, tayo maaaring lumakad kasama ng Diyos. Kaya ang lahi ni Seth, ang talaangkan ng iyon sa Genesis 5 ay tinatawag na lahi ni Seth, tama ba? Ang lahi ni Seth ay nagpapakita sa atin ng ganitong uri ng pamumuhay ng pagsamba. Namumuhay sila sa pamumuhay ng pagsamba. Kaya sa Genesis 4, versikulo 26, sinasabi nito, kay Seth, nagkaroon din siya ng isang anak na lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Enos. Okay, si Seth ay may Enos. Nang magkagayoy, nagpasimula ang mga tao na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Nang magkagayoy, nagpasimula ang mga tao na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya pagkatapos ipanganak si Enos, nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. Kaya ang ekspresyong ito, ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon, ay isang espesyal na idioma sa Hebreyo. Kaya literal, ang ibig sabihin nito ay nagkaroon sila ng regular na pampublikong serbisyo ng pagsamba simula sa puntong ito. Ang pagtawag sa pangalan ng Diyos ay nangangahulugan ng malapit na relasyon sa Diyos, di ba? Kung matatawag mo ang isang tao sa pangalan niya, ibig sabihin malapit na kayo. Kaya nung panahon ni Enos, sinimulan nilang magkaroon ng matalik na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng regular na mga paglilingkod na tulad nito ngayon. Nagtitipon ng mga tao upang magsagawa ng mga serbisyo linggo-linggo. Bago iyon, parang serbisyong pang-isahan o serbisyong pampamilya lamang ito. Ngunit ngayon, simula noong panahon ni Enos, nagsimula na silang magtipon at magkaroon ng regular na pampublikong serbisyo. Bakit nangyari ito sa partikular na puntong ito ng panahon? Ang sagot dyan ay nasa pangalang Enos. Ang pangalang Enos na ibinigay ng kanyang amang si Seth ay naglalaman ng pananampalataya ni Seth, ang kanyang pagpapahayag ng pananampalataya. Ano ang ibig sabihin ng Enos? Ito ay nangangahulugan ng tao o mortal na kahinaan. Ibig sabihin lang yan, napakahina talaga ng mga tao. Yan ang pag-amin. Mahihina ang mga tao. Masyado tayong mahina para iligtas ang ating mga sarili. Masyado tayong mahina para tumayong mag-isa. Iyon ang pag-amin ni Seth. Nagtitipon sila para sumamba. Sa pagsambang ito, inaamin nilang
Masyado akong mahina para iligtas ang sarili ko. Di ko kayang mag-isa. Kailangan ko ang tulong ng Diyos. Iyan ang diwa at diwa ng pagsamba. Kaya ngayon, nung pumunta kayo rito, maaaring hindi ninyo sinabi iyan sa pamamagitan ng inyong mga labi, ngunit ginagawa ninyo iyan sa pamamagitan ng pag-upo rito sa pagsamba. Sinasabi mo, Diyos ko, kailangan namin ng tulong mo. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Aasa kami sa'yo. Yan ay pagsandar. Nagsimula iyon noong panahon ni Enos. Kaya mula sa araw na iyon, pagkatapos ni Enos, lahat ng mga inapo na iyon ay sumamba ng ganito. Ang kanilang pamumuhay ay isang pamumuhay ng pagsamba, at ang kanilang pananampalataya ay mayroong ganitong uri ng parehong pagpapahayag. Kailangan nating magtiwala sa Diyos. Kailangan nating umasa sa Diyos. At hindi lang yon, meron silang regular na pagsamba, hindi ba? Ang ritmo ng kanilang buhay ay umiikot sa pagsamba. Linggo-linggo, nagtitipon sila. Parang punto iyon ng pag-angkla. Kaya lahat ng bagay sa kanilang buhay ay umiikot sa pagsamba. Yan ang pamumuhay ng isang tunay na mananampalataya. Yan ay ang paglakad kasama ng Diyos. Okay? Yan ay ang paglakad kasama ng Diyos kung saan ang lahat ay umiikot sa pagsamba. Kaya sa Amos, Kabanata 3, Talata 3, sinasabi, magkasama bang lalakad ang dalawang tao maliban na lang kung sila'y nagtakda ng isang kasunduan? Tingnan mo ito. Ang tinutukoy nito ay ang sabay na paglalakad, di ba? Sa tingin mo ba ang tinutukoy ng Biblia rito ay dalawang taong naglalakad ng magkasama? Ito ay isang paraan ng pagsasabing, paano ka makakalakad na kasama ng Diyos kung wala kang appointment sa Kanya? Kailangan mong magpa-appointment sa Diyos para makalakad kasama niya. Ang salitang appointment dito sa Hebreo ay moed na nangangahulugang kapistahan o pista. At ang salitang ito ay ginagamit upang tumukoy sa mga kapistahan tulad ng Pasko, alam mo na, kapistahan ng mga kubo. Ngayon, at ano nga ba ang pinakasimpleng piging na nabanggit sa Biblia? Yan ang araw ng Sabat. Iyan ang pangunahing piging sa buong lumang tipan. Kaya iyan ang ating appointment ngayong araw ng Panginoon. Ito ang ating pakikipagtipan sa Diyos. Kung hindi mo matutupad ang appointment na ito, mahihirapan kang sumama sa Kanya sa paglalakad. Ngunit kung tutuparin mo ang appointment na ito, makakalakad kang kasama ng Diyos. Ganon tayo lumalakad kasama ng Diyos. Ang ritmo ng ating buhay ay kailangang tumugma sa Kanya. Bilang pamatlo, kaya nagsimulang lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos niyang magkaanak. Matusalem, okay? Nagsimulang lumakad si Enoch kasama ng Diyos pagkatapos niyang ipanganak si Matusalem. Ang pangalang Metusela ay nangangahulugang kapag siya ay namatay o dapat ito ay kapag siya ay namatay, hindi namatay, pasensya na. Kapag siya ay namatay, darating ang wakas. Kapag siya ay namatay, darating ang wakas. Yan ang kahulugan ng pangalang Metusula. Hindi naman ganun kagandang pangalan, di ba? Kaya ang miso ay nangangahulugang kamatayan o ang wakas. Inshaallah, na mga hulugan ng pagpapadala. Kaya kapag namatay siya, ipapadala ang katapusan. Ayan ang literal na kahulugan nito. Kaya bakit naman tatawagin ni Enoch na Matusalem ang kanyang anak? Sige. At ang dahilan ay dahil nakatanggap si Enoch ng isang paghahayag nang ipinanganak si Matusalem. Kaya sinasabi ng Biblia na si Enoch ay nabuhay ng 365 taon, tama ba? At ipinanganak niya si Matusalem nung siya ay 65 taong gulang. Kaya mula pagkapanganak hanggang sa edad na 65, si Enoch ay hindi lumakad na kasama ng Diyos. Alam mo, hindi maganda ang buhay niya, siguro. Ngunit, nung siya ay 65 taong gulang, ipinanganak sa kanya si Matusalem at ipinakita sa kanya ng Diyos ang isang pahayag tungkol sa huling panahon. Kaya nagsisi siya nung siya ay 65, binago ang kanyang buhay at nagsimulang lumakad kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon.
Okay? Yan ang buhay ni Enoch. Nang isilang si Matusalem, sabi ng Diyos kay Enoch, ang ngalan ng Matusalem, pag pumanaw siya, darating ang wakas. Tanong ni Enoch, bakit po? Bakit ganito ang pangalan? At ibinigay sa kanya ng Diyos ang kasagutan. Binigyan siya ng Diyos ng isang paghahayag. Kaya anong uri ng paghahayag ang natanggap niya? Ang katapusan. Kaya natanggap ni Enoch ang pahayag tungkol sa katapusan. Iyan ang blanco doon. Hindi ito nangangahulugan na takos na ang sermon. Ibig sabihin lang nito ay ang blanco ang katapusan. Sige. Kaya anong revelasyon ang natanggap niya? Aba, malalaman natin yan mula sa genealogy, di ba? Nang magkaanak si Matusalem, 187 taong gulang na siya nang maging anak niya si Lamech. Okay? At si Lamech ay 182 taong gulang nang ipinanganak si Noe. At si Noe ay 600 taong gulang nang dumating ang baha. At ang baha, ang katapusan ng unang mundo, tama ba? Ang baha ang katapusan. Kaya kapag idinagdag mo ang mga numerong ito, makukuha mo ang 969. At ayon sa Genesis Kabanata 5, Talata 27, namatay si Matusalem noong siya ay 969 taong gulang. Alam mo, siya ang pinakamatagal na nabubuhay na tao sa Bibliya, di ba? Matusalem. Nabuhay siya ng 969 na taon. Sa tingin mo ba ay nagkataon lang na nangyari ang baha nung taon na siya ay namatay? Hindi naman, di ba? Masasabi natin yan mula sa kahulugan ng kanyang pangalan. Kapag namatay siya, darating ang wakas. At tulad ng kahulugan ng kanyang pangalan, nang siya ay mamatay, dumating ang baha. Kaya hindi lamang sa taon, kundi kung titingnan mo ang araw kung kailan siya ipinanganak, dahil kung titingnan mo ang aklat na ito na tinatawag na Seder Olam, na sa palagay ko ay mabibili mo pa nga sa Amazon ngayon, sinasabi nito sa atin kung kailan namatay si Matusala. Kaya noong ika-600 taon ni Noe, nang si Noe ay 600 taong gulang, namatay si Matusalem. Pero sa araw, sa ikalawang buwan, sa ika-10 araw, doon namatay si Matusalem. Ang blanko doon ay ika-10 ang unang blanko. Sinasabi nito na namatay si Matusalem nung ika-6 na taon ni Noe nung ika-10 araw ng ikalawang buwan. At ang baha, kailan dumating? Nagsimula ang baha noong ikalawang buwan, sa parehong buwan, noong ika-17 araw. Ayos na, kaya namatay si Matusalem nung ika-10 araw. Nagsimula ang baha nung ika-17 araw. 1 linggo bago ang baha, namatay si Matusalem. Pero kung babasahin mo ang Genesis Kabanata 7, ano ang nangyari 1 linggo bago ang baha? Sinabi ng Diyos kay Noe na pumasok sa artar. Sinabi ng Diyos, Noe, ihanda mo ang lahat ng dala mo, pumasok ka sa arka dahil sa loob ng 1 linggo, magpapadala ako ng baha. Kaya namatay si Matusalem at pagkatapos ay sinabihan ng Diyos si Noe na pumasok sa arka. At pagkatapos, 7 araw ang lumipas, nagsimula ang baha. Bagaman, nangyari ito ng eksakto kung paano ang kahulugan ng kanyang pangalan. Kapag namatay siya, darating ang wakas. Iyon ang nangyari. Kaya yan ang paghahayag na natanggap ni Enoch. Naipanganak si Matusalem, sinabi ng Diyos sa kanya, kapag siya ay namatay, ang mundong ito ay magwawakas. Darating ang abuhukon. At mula sa araw na yun, labis na natakot si Enoch dahil ipinakita sa kanya ng Diyos ang paghatol. Kaya't manibabaw ang takot sa Diyos at magsimula siyang lumakad na kasama ng Diyos. Inalis niya ang lahat ng kasalanan ng mundong ito. Nagsisi siya. Binago niya ang takbo ng buhay niya. At nagsimula siyang lumakad kasama ng Diyos. Kaya, gaya ng sinasabi sa Genesis 7:11, sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, sa ikalawang buwan, nung ika-17 araw ng buwan, ng araw ding iyon, nabuksan ang lahat ng bukal ng kalaliman at nabuksan ang mga bintana ng langit. Kita mo,
Noong 17 araw nung 2 buwan, nagsimula ang baha. 7 araw bago iyon namatay si Matusalem. Kaya matapos matanggap ang paghahayag na ito tungkol sa katapusan, nagsisi si Enoch sa edad na 65 at namuhay siya ng may kamalayan sa katapusan ng panahon. Yan ang blanco, ang huling panahon. Anong ibig sabihin niyan, kamalayan sa huling panahon? Nangangahulugan ito na nabuhay siya nang mailayuning tapusin ang kanyang buhay. Nabuhay siya na iniisip na malapit na ang katapusan. At ano ang kaakibat ng katapusan? Paghuhukom. Kaya't nabuhay siya na may pananaw na ang paghuhukom ay malapit ng dumating. Kaya kailangan kong maging handa. Yan ang katapusan ng panahon, kamalayan. Kaya sa Judas 14 at 15, ito ang isang talata kung saan itinala ang anumang bagay. Sinabi ni Enoch, hindi namin alam kung ano ang sinabi ni Enoch, ngunit sinabi niya ito. Ito ang isang pagkakataon kung saan itinala ang sinabi ni Enoch, sinasabi nito. Tungkol din sa mga taong ito si Enoch, na yung nasa ikapitong henerasyon mula kay Adan ay nagpropesiya na nagsasabi, narito, ang Panginoon ay dumarating kasama ang libo-libo niyang mga banal upang isadawa ang paghuhukom sa lahat at upang hatulan ang lahat ng masasama dahil sa kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawa sa kasamaan at dahil sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga masasamang makasalanang yaon. Anong pinag-usapan ni Enoch? Paghuhukom. Iyan ang pamunahing paksa ng kanyang sermon, ang paghatol. Darating si Kristo at hahatulan niya ang mga masasama sa dalawang bagay. Ano ang hahatulan niya sa mga taong ito na hindi makadiyos? Dalawang bagay, di ba? Ang kanilang mga gawa, kahulugan, mga kilos, at ang kanilang mga salita, ang iyong mga sinasabi. Totoo pa rin ito kahit na yun. Mananatili itong totoo hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ibig sabihin, kailangan nating bantayan ang ating mga sinasabi at ang ating mga ginagawa. Huhusgahan tayo ayon sa ating mga kilos at salita. Kaya kailangan nating mamuhay ng makadiyos. Binago ni Enoch ang kanyang buhay matapos makita ang paghahayag na iyon. Kaya ang itinuturo sa atin ng buhay ni Enoch ay ito ang uri ng pag-iisip, ang kamalayan, ang huling panahon. Ito ang kailangan natin upang makalakad makasama ng Diyos. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang mga tao ay mamamatay ng minsanan at pagkatapos noon ano? Paghuhukom. Kaya lahat tayo ay kailangang harapin ang hatol na inahin. Tayong lahat ay kailangang humarap sa trono ng dakilang paghuhukom ng Diyos. Handa na ba tayo para diyan? Kaya kailangan nating magsisi tulad ng ginawa ni Enoch. Okay, iyan ang kaisipang kailangan natin upang makalakad na kasama ng Diyos. Na darating din ang katapusan sa buhay ko. Totoo man iyon o hindi, hindi mahalaga. Nasa Diyos na yon. Mamuhay tayong iniisip na darating ang wakas sa ating buhay. Dapat tayong maging handa. Sa gayon, handa tayong lumakad kasama niya. At panghuli, numero 4, kaya anong aral? May itinuturo ba sa atin ang pag-akyat ni Enoch sa langit? Ang ibig sabihin ng pag-akyat sa langit ay pag-akyat, hindi ba? Anong aral ang itinuturo sa atin ng kanyang pag-akyat sa langit? Kaya para malaman ito, kailangan muna nating gumawa ng kaunting pagkalkula. Kaya si Adan ang unang tao, tama ba? Nabuhay siya ng 930 taon. Kaya sabihin na natin, nung nilikha ng Diyos si Adan, iyon ang unang taon, okay? Nang likhain ng Diyos si Adan, iyon ang unang taon. Magsisimula na tayo magbilang mula noon. Kaya namatay si Adan ng taong 930, tama ba? Ayon dito. At kapag tiningnan mo ang talangkanan, sabihin nating sinasabi sa atin ng talangkanan na si Adan ay 130 taong gulang nang ipinanganak niya si Seth. At si Seth ay 105 taong gulang nang siya ay maging anak ni Enos. At si Enos ay 70 taong gulang nang siya ay maging anak ni Kenan. At si Kenan ay 70 taong gulang nang maipanganak si Mahalaleel. At si Mahalaleel ay 65 taong gulang nang maipanganak si Jen.
At si Jared ay 162 taong gulang nang ipanganak si Enoch. Kaya kapag pinagsama mo lahat ito hanggang sa 162, makukuha mo ang 622. Kaya ang ibig sabihin niyan ay si Enoch ay isinilang noong si Adan ay 622 taong gulang. Si Enoch ay ipinanganak noong taong 622 at saka sinasabi ng Biblia na narito siya sa mundo sa loob ng 365 taon, tama ba? At pagkatapos noon, kinuha siya ng Diyos. Kaya siya ay narito sa mundo sa loob ng 365. Kaya kapag idinagdag mo ang 622 sa 365, makukuha mo ang 987. Nangangahulugan ito na umakyat si Enoch sa langit noong taong 987. Okay, kaya bakit mahalaga ito? Kaya namatay si Adan sa edad na 930. Umakyat si Enoch sa langit noong 987. Okay, dito mamamatay si Adam. Si Adan ang pinakaunang taong namatay sa talangan ng ito. Ang unang taong namatay, natural na kamatayan. Siya ang unang taong umalis. At ang pangalamang tao ay si Enoch. At ang pangatlo ay si Seth. Namatay si Seth noong taong 1042. Kaya itinakda ng Diyos ang utos na ito. Hindi naman pwedeng piliin ng mga tao kung kailan sila lilisan sa mundong ito, di ba? Namatay muna si Adan at saka kinuha ng Diyos si Enoch. Diyos ang nagtakda ng ganitong kautusan, hindi ba? Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung bakit na kinuha si Enoch sa puntong ito. Kaya bakit ganito? Ito ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Kinuha muna ng Diyos si Adan. Namatay siya sa natural na kamatayan upang ipakita sa atin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung magkasala ka, mamamatay ka. Ngunit ang pangalawang taong umalis ay si Enoch. Inili ng Diyos si Enoch bilang pangalawang tao upang ipakita sa atin na ang orihinal na plano ng Diyos para sa atin ay hindi kamatayan kundi buhay na walang hanggan. Nabubuhay magpakailanman pagbabagong anyo tulad ni Enoch. Ngunit dahil nagkasala si Adan, dumating ang kamatayan sa mundo. Ngunit sa pamamagitan ni Enoch, ipinapakita sa atin ng Diyos. May pag-asa ka pa. Kung naniniwala ka tulad ni Enoch, kung makakalakad ka kasama ng Diyos tulad ni Enoch, makakatanggap din tayo ng pagbabagong anyo. At hindi lang iyon, malaman natin nung nakaraan na nagsisi si Adan, di ba? At naniwala siya sa Ebanghelyo. Kaya kung si Adan ay nagsisi at naniwala sa Ebanghelyo, ibig sabihin ay naligtas siya. Kaya anong ibig sabihin niyan? Kumanggap din si Adan ng buhay na walang hanggan, hindi ba? Kung maliligtas na. Kaya anong itinuturo nito sa atin? Itinuturo nito sa atin na may 200 patungo sa buhay na walang hanggan. Ano ang dalawang paraan na yun? Ang kabuhay na mabuli, namatay si Adan. Ngunit kung siya ay maliligtas, siya ay mabubuhay na mag-uli. At ang pangalawang paraan ay ang transfigurasyon. Hindi namatay si Enoch, ngunit siya ay nagbagong anyo. Kaya ito ang 200 patungo sa buhay na walang hanggan. Pagkabuhay na mag-uli at pagpapabagong anyo. Ipinakita sa atin ni Adan ang pagkabuhay na mag-ulit. Ipinakita sa atin ni Enoch ang pagbabagong anyo. Kaya sa 1 Corinto 15:26, nasa papel mo yan. Sinasabi nito na ang huling kaaway na wawakasan ay ang kamatayan. Gayon din sa pahayag 21:4, sinasabi, at papapahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Nakikita mo yan? Darating ang panahon na wala ng kamatayan. Sa mga huling araw, kapag bumalik si Kristo, mawawala na ang kamatayan. Kaya ano ang konklusyon? Bago tayo pumunta dyan, ibubuod muna ng Roma Kabanata 6, versikulo 23, ang lahat nito. Kamatayan ang bayad sa kasalanan, gaya ng sa buhay ni Adan. Ngunit ang handog ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon, gaya ng pinatunayan ni Enoch. Okay, ano ang konklusyon?
Ang pagbabagong anyo ay isang pagpapana na nakanaan para sa mga banal na nabubuhay sa pagbabalik ni Kristo. Yan ang mga blanco doon, ang mga santor. Nabubuhay sa pagbabalik ni Kristo. Okay, kaya ang buhay ni Enoch ay isang paglalarawan ng ganitong uri ng pagpapala na matatanggap ng mga tunay na mananampalataya kung sila ay buhay pa sa pagbabalik ni Kristo. Okay, ayon sa 1 Thessalonica 4, versikulo 16 at 17, sinasabi nito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, sa tingig ng arkanghel at sa trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na mag-uuli, tulad ni Adan, tama ba? Kung magkagayon, tayong mga buhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid upang tayo'y laging makakasama ng Panginoon. Kita mo? Parang ganito na. Kaya ito ang itinuturo sa atin ng buhay ni Enoch. Para sa mga banal na nabubuhay pa, kapag bumalik si Kristo, hindi sasabihin ni Jesus, mamatay kayo upang mabuhay ko kayong muli. Hindi, isasama niya lang kami. Pagbabagong anyo. Yan ang biyayang natanggap nila Enoch at Elias sa lumang tipan. Kaya maniwala tayo ng ganito. Maniwala tayo na si Kristo ay babalik sa aking buhay. At gaya ng sabi ko, nasa Diyos ang desisyon kung mangyayari iyon o hindi. Hindi natin ito nasa sa atin. Ngunit kung ganun ang ating paniniwala, maaari tayong lumakad na kasama ng Diyos, tulad ni Enoch. Yan ang biyayang gusto nating matanggap, hindi ba? Kaya maniwala tayo na malapit na ang pagbabalik ni Kristo. Mangyayari na to sa buong buhay ko. At maniwala tayo ng ganyan. Umuhay tayo ng ganyan upang makalakad tayo kasama ng Diyos tulad ng ginawa ni Enoch. Amen? Manalangin tayo. Ama sa langit, maraming salamat po sa salitang ito na ibinigay ninyo sa amin. Ang salitang ito ng pagbabagong anyo. Ama, Diyos, tulungan mo po kaming manampalataya tulad ni Enoch na si Kristo ay babalik sa aking buhay upang kami ay makalakad kasama mo habang buhay. Diyos ko, dalangin ko po na sana'y matupad mo ang araw na ito. Ang araw ng isinilang si Matusalem, ang araw ng magsisi si Enoch, at ang araw ng magsimula siyang mamuhay ng may kamalayan sa huling panahon. Diyos ko, dalangin ko na tulungan mo kaming lahat na simulan ang araw na ito at simulan ang aming paglalakbay simula ngayon upang kami ay makalakad kasama mo at upang ang aming mga buhay ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Tulungan mo kaming patayin ang aming laman sa pamamagitan ng pamumuhay na nakasentro sa pagsamba upang ang mga ritmo at tiyempo ng aming buhay ay umikot sa iyo, Panginoon. Lubos po kaming nagpapasalamat sa pagkakataong sambahin ka at tanggapin ang salitang ito at makaharap ang ating Panginoong Hesukristo. Ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian at nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. At ngayon, sa pagkakataong ito, nais naming ibigay sa iyo ang handog na ito bilang pagpapahayag ng aming pasasalamat. Dalangin ko na sana'y malugod kayo sa handog na ito. Dahil hindi lamang mga material na bagay ang aming ibinibigay sa iyo, kundi tulungan mo kaming ibigay ang aming puso at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kaming ibigay ang aming mga sarili sa iyo sa pamamagitan ng handog na ito upang malugod mo ang aming iniaalok ngayon. Lubos kaming nagpapasalamat para sa inyong mga pagpapala at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating palakpakan.